112 words for Rosemary. 3 times a mother and still a wife, moving in life's most troubled times, she marks her claim on memory. Rosemary, alive, aflame, thus fixed in faith, wise in the works of loving, she multiplies the grace in this household, such that simple things bloom in plenitude. Flowers grow in her gestures, solitude remains with her smile, and death in its cold exactitude accepts her compromise. She takes the beginning and end of days without rancor or regret, nor put a price on her healing words that shape our daily ways. How then do I sing the sweetness in her name with these poor lines, wretched poet as I am? Isang tunay na makata, guro at bisyonaryo na iukit ni Cirilo Bautista ang natatanging reputasyon bilang isang taimtim na alagad ng sining sa pagtula, kathambuhay at sanaysay. Ang The Trilogy of St. Lazarus, isang epikong tula na may 9,872 linya, ay isang maluwalhating papuri sa bansang Pilipino. Ipinapahiwatig nito ang kakaibang panibagong pagtanaw sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pagpupunyagi ng mga Pilipino tungo sa liwanag ng kamalayan. Ang akdang ito ay mahalaga sa paghubog ng karakter ng pagtula sa Pilipinas. Bilang testamento sa rurok ng 50 taong maningning na karera sa literatura, ang Lazarus ni Bautista ay nananatiling katangi-tangi sa panitikan ng Pilipinas. What I wanted to do was, because I had been reading those kinds of epics, was to do something different. Change both the structure and the perspective of the epic. Now, supposedly an epic is a historical recreation of something. The life and ways of a people, centering on a particular hero or heroes. So what I thought was, who will be my hero? You're writing an epic about the Philippines, who will be your hero? Well, it so happens that at that point in my life, the only hero available was Jose Rizal. Because Jose Rizal to me then reflected our endeavors as a nation. Naipakita rin ni Bautista ang kahusayan sa pagsusulat sa pamamagitan ng kanyang mga akda sa ibang mga anyong pampanitikan. Developin nila yung values of reading and the consciousness of their culture. Maraming batang hindi marunong bumasa, maraming batang hindi nagbabasa. So kung hindi sila nagbabasa, hindi namumulat ang isip nila sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran, sa kanilang kultura. At kung meron man silang pinapanood o naririnig, ito'y konti lamang at hindi yung kabuuan, yung kaugaliang dapat manatili sa kanila. Dapat i-develop nila yun. Para kahit saan sila naroon, malalaman nilang sila ay sila. Identity natin, in the end, ay makukuha natin pag yung dalawang values na yun ay malakas sa atin. Dahil sa kanyang pagiging huwarang alagad ng sining ng panitikan, na lumikha ng mga katangi-tanging akda, bilang isang dalubhasa sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo at pagiging inspirasyon sa mga nangangarap na maging manunulat, at bilang isang pantas sa pamamagitan ng kanyang mga sanaysay tungkol sa buhay at pagsusulat. Ipinagkakaloob ang Gawad CCP para sa Sining Panitikan ngayong ika-27 ng Pebrero, taong 2013 kay Cirilo Bautista.